Tila nag-peace mode si Senadora Amy Marcos sa 3 araw na work from home ng Department of Energy na para bang wala raw problema o krisis. Ang depensa ng DOE, nakapagtrabaho pa rin sila kahit wala sa opisina. Nasa frontline na balitang yan, Mayan Los Baños. Ang DOE, 2 days lang. Tama ba yun? Parang wala kayong urgency sa katawan, ayos lang. Can you please explain the rationale for this madness? At nagagalit ang tao, 2 araw lang kayo magtatrabaho sa harap ng krisis? Pinagalitan ni Senador Amy Marcos si Energy Secretary Sharon Garin. Sa pagdinig ng Senate Committee on Protect o Proactive Response and Oversight for Timely and Effective Crisis Strategy, pinagpaliwanag si Garin kung bakit 2 beses lang kada linggo pumapasok sa opisina ang mga empleyado ng DOE gayong may krisis sa langis. Kayo inaasahan. Namamatay na yung tao ng gutom, hindi na makapaghanap buhay. Wala nang ani, wala nang pagkain. At ang DOE ay nagbabakasyon. Tama ba yun? Ang sabi ng Pangulo, 4 na araw. Bakit kayo 2 days? 2 days, ma'am, because we are aware that we have to save energy and electricity. Mr. Chair, hindi po nagbabakasyon ng DOE. The objective of work from home is not to stop working. Ayon naman sa ibang senador, dapat suriin ang work from home setup ng DOE. Lahat nakatingin sa DOE. Pero kung 3 beses sa isang linggo, hindi nakikita, no? There's also the optics problem rin in that sense, no? So may I just suggest to revisit that. Tingnan kung talagang effective and efficient ang nagiging output. Mr. Chair, yes, we will revisit, Mr. Chair. And also, we are also pushing for energy efficiency for everyone. Kasi this problem can go on for 6 months to 1 year. Inireport naman ni Garin sa Senado na umuusad na ang government-to-government transactions para sa supply ng petrolyo. Nagkaroon na raw ng mga diskusyon sa mga bansang gaya ng Brunei, Taiwan, China, Japan, South Korea, Indonesia at India para pagkuhanan ng langis. Inilatag din nila ang rekomendasyon na paggamit ng electric vehicles ng gobyerno at lingguhang Earth Hour. Nagbabalita mula sa Frontline, Mayan Los Baños, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.